Magsisipilyo ba o kakain muna? Maghihilamos o maliligo na ba? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Masahe o maglalakad na lang, di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa araw-araw makakasama ko. Di man masabi ng salita, ikaw lamang ang minamahal ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Because every day is Tuesday. Hello, good morning. Na naman, babangon na sa kama. Magsisipilyo ba o kakain muna? Good morning Maghihilamos o everyone. maliligo na ba? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin
morning, good morning everyone. Mamamasahe o maglalakad na lang, di makapili sa mga desisyon. Ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Outside, pero ayaw mong- Ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa araw-araw makakasama ko. Di man masabi ng salita, ikaw lamang ang minamahal ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Good morning. Every day is Seven. Tuesday. Happy birthday. So, happy birthday ngayon, lalo na ngayon ang aking pinsan. Every day na is birthday ngayon. Tuesday. Sa Because every day is Mary Tuesday. Jane, Tatay Waltrop. Amen. Happy birthday ang aking hipag din, si Ate Clarita Sanoy. Yan, happy birthday. J. Mark Sikangko. Ray Malyari, hindi ko bakit hindi ko kilala, pero batiin na rin natin. Ayun. So happy birthday sa mga nagbe-birthday at sa mga nag-anniversary ng kasal nila. Ang dami pala nag-anniversary noon, hindi ko lang makakaalala, pero happy birthday and happy anniversary sa mga nagbe-birthday at nag-anniversary ng kasal nila. Yan, so Pilyo ba o kakain wish you muna? grace, so celebrate. Maghihilamos o maliligo na ba? Di makapili sa mga desisyon. Ngunit isa lamang ang sigurado, Okay, so ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hapon na Sa pinag-birthday. I hope nakapag-birthday ng haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Magbibihis na ba sa atin. o mamaya na? Mamamalengke na? Bible. Ano kaya ang Pero kami nga pwedeng nagbubuksin tayo. ulam? Mamamasahe o maglalakad na lang, di makapili sa mga desisyon. Ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba ng buong
good morning. Sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is So, tayo Tuesday. na lang yun. Brother God, salamat po sa oras na to. So, dahil ko pong sila ng alam ng lahat ng amin. Ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa araw-araw makakasama ko. Di man masabi Glory. ng salita, Amen. ikaw lamang ang minamahal ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin worship ang God today. pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw. Let's worship our God together with the psalmist.
praise God. Wow! Great in power, great in mercy, great in Zion, King over all the earth. Wow, that's the kind of God. That's the God we're serving and we're worshiping. Praise the Lord sa ating mga psalmists. Yan, talagang patuloy na dinadala tayo sa presence of God. Yan, Ninang Josie, yan, tuntuan si Ninang Josie. Hearing the worship once again. Sister Landa Quinto, good morning. At kanya nakita ko na si Pastor Marita. Good morning, good morning. Okay, so let's move on sa ating topic ngayon na talagang naging blessing din sa atin sa nakaraang mga araw, and we're pagpapatuloy tayo in doing so. So yan, a worker up for His coming. Yan, so kung ikay magagawa ng Diyos, yan ay talagang we want you na talagang maghihanda dahil ang babalikan ni Lord ay mga workers na talaga nagtatrabaho, handa sa pagdating ng Panginoon. Yan katulad nung Sunday, nag-commissioning service tayo, kaya talagang very anointed, very powerful yung ating naranasan na panibagong simula. Sabi nga ng isang manggagawa natin, talagang kakaiba talaga yung commissioning day. Kaya yun, yung mga nakamiss ng commissioning day, we would like you to not to miss it really, dahil nga ito'y para sa atin na tayo ay talagang samahan ng Diyos. So we will have extra anointing service on Sunday after the service. So maiwan lang po yung mga hindi nakapag anointing service ng Sunday. Tsaka lalo na yung mga bago rin na talagang nag-involve sa ministry. We want you to take part of this so that talagang makita natin na talagang dumadami yung ating mga manggagawa. Kasi that's our goal. Talagang ako po, nung ako itinawag nung kabataan ako, ang revelation sa akin ni God, I will lead a church which is full of leaders. So yung kaya talagang I'm more in the business of really raising up leaders. Kaya sana po ay talagang mangyari yon, na talagang tayo po ay makapag-raise ng maraming leaders that will help us pioneer more churches and open up services, mga gawain. Katulad nga ngayon, we will have a meeting this afternoon together with some pastors na ang idea is to collab as churches together, hindi not to compete but to collab, na magtulong-tulong ang mga churches to win kalumpit for Jesus. Yun, so wow. kaya may we be able to get involved in this. Kaya tayo po ay mag-participate mamaya sa mga pastor na nandiyan. If you want to be included, attend the meeting mamaya at 3 p.m. Yan po sa Lord's Way natin gagawin. At mamayang gabi nga, ay as part of our mission to reach out more people, we will join the 700 Club online Bible study at 8 p.m. So sa lahat ng gusto mag-involve, we can send you the link sa mga group chat, at kung gusto niyo po I can send you directly the link para po mamaya ay makasama kayo sa Bible study online. And at kaya nga po yung ating men's cell group ay agahan natin, so we will be as early as 6 o'clock para po tayo ay yung usher sa gawain ng 700 Club, at tayo po ay mas marami po ma-discuss. Okay, so with that, tayo nga po idanta ko na sa ating topic, up for His coming. A worker up for His coming. So pag-usapan na po natin yung mga iba-ibang bagay dito. Point number 1 kahapon, a worker up for His coming ay so alam natin Jesus is coming soon. He's coming for faithful workers. Ang tanong nga, are we ready and working? So hindi lang tayo handa, kundi matagpuan tayo ng Diyos na nagtatrabaho para sa kanya kariyan. Yan. So the question is not, are you saved? Automatic na yon. Dapat makalagpas na tayo sa ganyang question. Ang dapat na sagutin natin ay, are you ready and working? Yan, yun talaga ang dapat natin sagutin, na pag diba si Lord ay bakit na kanyang nagtatrabaho, sabi ng Bible. So kahapon usapan natin yung a worker must remember his calling. So a prepared worker never forgets how he started with God. So yung kung paano ko na born again, kung paano ko tinawag ni Lord, dapat fresh na fresh sa'yo yan para talagang why you're doing what you're doing this day.
na talagang ikaw dahil niligtas ka ng Diyos sa biyaya ng Panginoon, katulad yan na sinari Ate May last Sunday, ay talagang gagawin mo ng favor at gagawin yung favor sa sarili mo by serving God wholeheartedly. Yan, and yan, we will go now to point number 2. A worker must remain faithful and repentant. Yan, so comment down below. A worker must remain faithful and repentant. Sister Nena Santos, good morning. Sister Landa Quinto, yung good morning. Yan, so gusto natin lahat ay taga ma-involve. Yan, sa mga kung pag naramdaman ko na hindi pa kayo nagsisimbahay, we will like to offer you the simbahay kahit na online or on-site, we'll see. Yan, a worker must remain faithful and repentant. Sabi ng Revelation 33, yung last part, hold fast and repent. Yan, ibig sabihin hold fast, remain faithful at tayo magsisi. Yan, o ang ganda ng revelation ni Pastor Du sa repent. Ang ibig sabihin ng repent is rise up. Balik ka ulit sa taas kasi ibig sabihin kasi ng pent ay mataas, 'di ba? Penthouse. Ibig sabihin bumalik ka sa dating mong lugar na kung saan nandun ka tinawag ni Lord. So ibig sabihin ng repent you go back to your high calling, go back to the place where God has put you. At kaya ibig sabihin another word for repent is rise up, bangon, gising. Yan, so kaya nga po kung ikaw natutulog, kung ikaw ay nanlamig sa mga nakarang panahon, hindi ka ganun kasing sipag, hindi ka ganun kasing init sa pagsamba, sa paglalo sa gawain, pananalangin, it's high time for you to repent and rise up, go back to where you belong, di ba? Go back to where you were. Talagang ayun ang dapat natin, kaya nga ang inaano natin, balikan niyo yung kayo po ay kung paano kayo na born again. Yan yung saya, yung excitement, 'di ba? Yung passion niyo sa lahat ng bagay, talagang ganoon na lang dahil nga born again ka, excited ka sa ginagawa ni Lord, magandang talagang dapat binabalikan 'yon. Thank you, Lord. A worker must be faithful and repentant. So a worker must remain faithful and repentant. So ang katotohanan nito, readiness requires faithfulness and repentance. Ang pagiging handa sa pagdating ng Panginoon ay nangangailangan na ikaw ay faithful. Hindi ka lang nag-aabang, kundi faithful ka sa ginagawa mo, and then you're living a repentant life. So ibig sabihin ng repentant life ay talagang you're aware kapag may mali ka, talagang confess mo kagad kay God, tapos talagang you want to be always wherever yung sa high place of your calling, sa yung intimacy with God, talagang hindi mo pababayaan yan. Kapag nararamdaman mo na ikaw ay nanlalamig na, mas lalo kang lalapit kay Lord. Sabi nga, kapag naramdaman mo na ikaw tinatamad manalangin, dapat doon ka lalong manalangin. Kapag pag naramdaman mong tinatamad kang umatin sa gawain, doon ka dapat lalong umatin sa gawain. Kasi ibig sabihin kapag naramdaman mo yan, ibig sabihin bumababa na ang spirituality mo, nanlalamig ka na. Intindihan niyo po, di ba? Sinasabi niyo yung, di ba kapag ikaw walang ganang kumain, ano ibig sabihin ng kapag walang ganang kumain? Busog? Hindi. O maaring busog din, which is hindi magandang sitwasyon kung Kristiyano ka, dahil dapat lagi kang gutom, di ba? Dapat lagi tayong gutom sa Panginoon. So, ang ibig sabihin din ng kapag walang kang ganang kumain ay may sakit ka, di ba? O ba't ang anak ko walang ganang kumain? Baka may sakit. Ganun din tayo. Kapag ikaw ay walang ganang mag-pray, walang ganang dumalo sa gawain, walang ganang magbasa ng Bible, walang ganang mag-evangelize, malamang meron kang sakit. You are spiritually sick na dapat magamot. Amen. Dapat agapan. Diba sinasabi nyo ngayon, lalo ngayon sa panahon ito, dahil ang dami-dami may mga usapan nga kami kapon sa family altar namin. Hello sa sa mga Lindan family, yung mga Lindan, Sabino, Enriquez, Tan, Sunga, at Sanoy. Di ba? Ayan, so talagang ako personally ang goal ko kaya nga ay ang commitment ko kay Pastor Maricel na talagang I would like to really
gather the family pa rin, talagang reach them out, make sure na they're ready for the coming of the Lord, make sure na makikita nila si Pastor Maricel sa time na kapag tayo kinuwanda ni Lord. So ibig sabihin talagang going back to that point ay yung nga marami nagkakasakit, diba? Lalo yung pneumonia, pulmon, dahil nga sa ginawa ng panahon diba? Katulad ako, nagising ngayon talagang hatching ako ng hatching. So kapag ganyan nga naramdaman mo ng hatching ka ng hatching, o kaya talagang medyo meron ng hindi maganda, diba? Ang solusyon mo ngayon talaga dapat agapan, diba? Yan, kung meron kang mga gamot, ako ngayon ang mukhang kapat ko ngayon, yung BioFlu. So alam nga mamaya ihin na ako ng BioFlu tsaka vitamin C. Kasi talagang dapat agapan mo yung mga ganyang mga ganyang kalagayan. Kasi nga pag lumala mahirap, lalo na pag inubo yan, tanong niyo po si Ninang Cynthia. Yan na medyo tumagal yung ubo niya. Talagang mahirap ako, naranasan ko po yan na talagang lumalala yung ubo ng ilang linggo, halos isang buwan na inuubo ka, hindi madali, mahirap. So ganun din sa spirituality. Ayaw natin magtuloy-tuloy, di ba? Yung panlalamig, yung minsan hindi ka nakadalo ng gawain, ba susundan pa na another time na hindi ka namalo ng gawain, hanggang magdire-diretso, hanggang mahiya ka nang bumalik. Diba? Yun ang problema ng mga nag-skip ng mga gawain. Kapag nasobran, nahiya nang umattend, nahiya nang bumalik. Which is the lie of the enemy. Pangdaraya ng kaaway yun na ikaw ay talagang alisin ang gana sa pagdalo, alisin ang gana sa pananalangin, alisin ang gana sa pagbasa ng Bible and all that. At huwag niyong sabihin na hindi kayo nakakalimot kay Lord kapag hindi kayo dumadalo ng gawain. The mere fact na kapag hindi kayo dumadalo ng gawain ay talagang ibig sabihin niya nakalimutan niyo si Lord. Kasi ayan ang kabilin-bilinan ng Panginoon. Huwag kakalimutan ang gawain, di ba? Hebrews 10:25. Let us not forget the meeting together as in the habit of everyone of many people na kinakalimutan ng gawain. Pero kung ikaw naririnig mo to, sabi ng Bible, be reminded na talagang dapat magsipag tayo. Talagang iwasan ang panlalamig, iwasan ang panghihina. Yan, katulad sinabi ko kanina na kung ikaw ay nanghihina, nandulumo, mas lalo kang dapat doon magpursige. Ako nga, yun ang nakita ko sa pag-ubo. Kapag naramdaman ko ng iubo, isa sa mas magandang solusyon ay mag-exercise kaysa yung tumigil. Kasi di ba pag naubo ka, parang nahina ka, ang tendency mo ay hindi mo na ako mag-exercise, mag-gym. Katulad ko, nag-gym ako. Na every time na tumitigil ako sa mag-gym dahil nga meron akong ubo, lalong lumalala. Napansin ko, pero kapag medyo inubo ako tapos nag-gym ako, dun pag magaling. Kasi sabi nga ng isang doktor, isang gamot lang daw sa ubo, yung medyo pagpawisan ka ng konti para doon mapunta yung doon in one way, doon ka maiibsan. Diba? So ganun din sa spiritual life, diba? Kapag ikaw ay nanghihina, mas lalo kang magbasa ng Bible. Pag nanlalamig ka, mas lalo kang magsiksik sa Panginoon, magpray, dumalo sa gawain. Kasi the more you did that, yun ang gamot talaga, hindi pahinga ang gamot sa panlalamig. Talagang dapat mas lalo kang magsubiksik sa Panginoon. And everyone say, Amen. Yan, Brother Steve. Yan, next. Brother Toby, sa next week na tayo sa inyo, dahil mamaya merong 700 Club. So dito tayo, magkakape tayo dito at mag-uusap pa rin ng mga bagay patungkol sa Panginoon. So sige night, alas 6 ng gabi mamaya dito sa amin, mga kalalakihan. At and after that, we will join sa 700 Club at 8 p.m. Yan, Stanelia Clemente, good morning. Yan, so sana po ibang dinadala si Stanelia, yan mga kabataan, maraming kabataan na dinadala si Stanelia, sana ma-follow up natin. Kailangan natin talagang trabaho, come on. Kaya, ayan, so mag-PM ako dun sa mga leaders na pwede ko isama mamaya sa meeting. Ayan, so amen, di ba? Ang aking trademark, 3 amen. 3 malalakas na amen. Amen, praise the Lord. So, wow, ito naman po tayo. Pag-ubos ng oras natin, marami tayo na-discuss. Ang dami kasi yung revelation. Readiness requires faithfulness and repentance. Yan, kung gusto mo maghihanda sa pagdating ng Panginoon, dapat talaga kasama yung katapatan.
Yan, yung katapatan kahit wala nakakita, katapatan na talagang kahit mahirap, katulad niya ng ating binanggit kay Brother Fabit, Sister Julie, di ba? One of the most faithful leaders that we have right now. Na talagang kahit na bumabaha, kahit mahirap pumunta sa church, di ba? Nakita ko, may picture nga si ni Sister Julie, imagine, ito, yung naka-jumper boots, at I want to commend Sister Julie, imagine yung kababaihan, siya pala nag-volunteer na mag-speak para sa kababaihan night. Imagine that. Ako nangungulit pa sa iba na magsalita, umiiwas pa eh. Pero Sister Julie siya nagpresenta. And that's the spirit, di ba? Yung talaga ayun yung mga tao na talagang mahirap manlamig. Kasi sila talaga nagsusumiksik, sila talaga nagpipilit na dumalo sa gawain at magpagamit pa sa Panginoon. Yun talaga yung mga sekreto ng hindi sila manlalamig sa Panginoon. Kaya ganun din tayo. Let's get involved, let's get engaged. Sinasabi nga natin, kapag ikaw nasa church o naglilingkod, mas malamang na ikaw ay manatili, maging malakas at magpapatuloy. Amen? Di ba? Kasi nga, kapag wala ka sa ministry, mas madali ka talaga manlamig. Wala ka ng responsibility. Kaya congratulations sa mga nag-sign up last Sunday. I hope marami pa mag-sign up sa ministry so that this year, 2026, talaga marami tayong magagawa sa Panginoon. Ayan, ang dami nating committees, ang dami nating mga gustong nating ma-accomplish this year, 2026. Kaya nga, isa yan sa financial aspect, we will have our first fruit. At ang goal ay baka reach out ng 1 million. Yan, ang goal natin ngayon, talagang bold target, 1 million for God for this year, 2026, para mas marami tayong magawa sa physical aspect ng church and also sa pagsuporta ng mga gawain ng Panginoon. Yan. Hold fast and repent, sabi ni ng Josie. Yan, palakpakan natin Panginoon. Praise the Lord, panggising. So, yung gagawin natin, hold fast to the truth. Sabihin talagang hawakan natin katotohanan, lalo ngayon, ang dami mga katuruan, ang dami mga lumalabas talaga na kailangan talaga, alam mo yung basics mo di ba? Alam mo yung doctrine, kaya this year 2026 talagang isasagol natin ibaba yung ating mga paniniwala, kaya ibubuksan uli natin SOL 1, 2, and 3 para yung una sa SOL 1 ng mga doctrines natin, mga paniniwala natin, alam natin kung ano yung dapat nating nilalakaran na pananampalataya. Then SOL 2, maging leader ka, maging cell leader at talagang magpagamit sa Panginoon. And SOL 3, ito nga yung talagang yung mga tumatayo na sa harapan para mag-preach. Katulad ng Sister May, grabe talagang blessed na blessed ako talaga sa last Sunday na preaching system. Kasi nagpapatrain. Yan, talagang ilang training na po yung na-open natin sa kanila. Nakatapos po sila sa preaching class at yung nga po yung SOL 3, yung preaching class and also yung nga paano umabot at mag-counsel sa mga tao. Wow, thank you Lord for that. So repent from compromise. Isa rin dapat nating gawin ay tayo magsisi sa mga compromise natin. Ang Christians, ang daming compromise talaga Hindi na iwasan kasi nasa mundo pa tayo Pero pwede nating ayusin yan, di ba? Pwede natin talagang iwasan kung ikaw ay talagang magkakaroon ng repentant life na every time na alam mo na you offended God, katulad niya ng preaching si preach nun? Yung pakipagkaibigan si Pastor Rosena. Di ba? Yung pakipagkaibigan sa mundo ay paging kaaway ng Diyos. Di ba? Napakatindi pong truth yun na talagang dapat pinapamuhin natin. So, yung mga compromises natin, talagang as much as possible we confess it and surrender it to God. Dahil nga po ang worker must not deal with the words of the enemy of this world. Amen. And stay spiritually awake. Yan, talagang manatiling gising. Diba? Yung talaga katulad niya na nangyari dun sa 10 virgins na binasa natin in the past. Yung problema talaga ay nakakatulog lahat, pero hindi, at ang problema sa nakatulog, hindi pa naging handa. Ayun. So stay spiritually awake. Comment down below. Stay spiritually awake. Gising-gising. Lalo ngayon, anong oras na? 7:40 na. 7:40 na. Kaya gising-gising na tayo. Talagang iwasan natin na talagang tayo ay makatulog
Diba? Sa service lang, sino sa inyo yung kapag service ay nakakatulog kayo, na-miss yung point. Diba? Kaya, di ba, kapag nanonood kayo, tapos buti na lang pwede i-rewind, di ba? Pero pag dati, nung walang pala parang mga di tayo nanonood sa YouTube or sa sa mga yung ngayon, pwede i-rewind. Pag lumagpas wala na, tapos na. Pero ngayon pwede pang i-rewind. Pero ibig sabihin din yan, dapat talaga gising ka. Dahil baka ma-miss mo yung yung sinasabi ng Diyos. Ma-miss mo yung pangusap ng Panginoon para sa iyo at para sa iba. So let's stay spiritually awake, and everyone say amen and amen. So hold fast to the truth, repent from compromise, and stay spiritually awake. So how to remain faithful? Sabi ng Revelation 2:10, do not fear for what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you to the crown of life. Yan, ito yung sinabi ni Lord sa Smyrna ba to? O sa Smyrna? Be faithful unto death. Maging tapat hanggang kamatayan, and I will give you the crown of life. So yung faithfulness natin, hindi lang ngayon, hindi lang pang bukas hanggang linggo, kundi hanggang kamatayan. Kaya nga kudos sa mga nauna sa atin, yan, pangunguna ni Pastora Maricel, yan si Calope, yan sila Carls, na talagang naging tapat to the very end. Yun talagang dapat gawin natin. Magtagpuan tayo ni Lord kahit ano mangyari sa ating buhay, na faithful to the very end. Amen. Hanggang sa dulo tayo faithful, na talagang hindi matatawaran yung ating pagiging tapat sa Panginoon. Isa sa karakter talaga na dapat makita sa lahat, sa anumang relasyon actually, di ba? Sa pag-asawa, sa mga kaibigan, at sa pagiging part ng church, yung faithfulness di ba? And I'm really counting on those faithful people, faithful leaders na sasuporta sa gawain ng Diyos. Kung meron akong isang bagay na talagang hiniling sa Panginoon ngayon, dahil nga yan, sa pagwawala ni Pastora, makatagpo ako ng mga leaders na talagang mananatiling faithful. Yung feeling ko, hindi ako iwanan. Kasi di ba yung sense na kapag namatayan ka, parang feeling mo iwanan ka, di ba? Pero hindi naman talaga tayo iwanan ni Lord. Sabi nga ng kanta na paborito ni Maricel, kapag every time na kinakanta yun, umiiyak pa siya. Kung sa iniwan ka, ang nag-iisa sa buhay mo, walang kasama sa lahat ng sandali. Kahit sa pighati, ako ay naroon sa iyong tabi. Amen. Ayak pa ako. Yan, di ba, yung talagang ganun ka-faithful si Lord na hindi ka iwanan. Dapat ganun din tayo. Faithful tayo kay Lord, hindi mo iwanan si Lord, hindi mo iwanan yung gawain, di ba, hindi mo iwanan yung ministry mo nang basta-basta lang. Di ba, nakakalungkot yung ibang tao basta nila nawawala sa gawain, sa ministry, na walang paalam ni Hodiha. Kung gawin sa atin ni Lord yun, na iwanan tayo ng wala man ng paalam sa atin, kawawa tayo. Di ba, you cannot live that life. So, walang iwanan. Can you comment down below? Walang iwanan. Yan, kahit ako yung lingkod, talagang there may be some tendencies, pero ang commitment ko kay Lord ay, Lord, walang iwanan. Hindi ko iwanan ng church, hindi ko iwanan ng ministry ko, hindi ko iwanan ng even yung pamilyang aking kinagisnan ngayon, kinabibilangan ngayon. Talaga to remain faithful to the very end. Amen? So, palapakan natin si Lord sa mga faithful dyan. Yan, ang binigaluhan ni Lord, ang i-recognize ni Lord na sa bandang huli ay yung mga well done and good and faithful servant. Woo! I want to be said of that to me. Kung yan isang bagay na gusto kong pangarapin, ay marinig ko mula sa bibig ng Panginoon, ang well done, my good and faithful servant. Amen. Sino sa inyo ang ganun ang gusto nyo marinig kay Lord, diba? Well done. Kahit sa pagkain gusto natin yung well done, di ba? Ayaw natin yung hilaw, ayaw natin yung sunog. Gusto natin well done na inihaw or na pinrito. Ganun din tayo, dapat well done tayo. Amen. So, napakasarap nakita na talagang lahat ay naglilingkod sa Panginoon ng faithful
and even repentant nga at that. Ibig sabihin na kapag nagkakamali ka, hindi mo yung pananatilihin ng pagkakamali. Talaga, papaayos mo kagad kay Lord. 2 Peter 1:10. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election, for if you practice these qualities, you will never fall. Wow! Woo! So, kung babasahin sa Tagalog ng mga kapatid, lalo tayo magpakasipag upang patuloy mong makumpirma ang iyong pagkatawag at pagpili. Dahil nga kapag ito ay ginagawa mo, hindi ka talaga babaksak. Kaya nga ito, di ba yung question, yung question na ikaw ba ang mga pinili ba ay talagang pinili na, wala nang mangyayari, talagang pinili kang maborn again, taligtas. Hindi po ganun ang sabi ng Bible eh. Kung alam mo pinili ka, ang gagawin mo is mas lalo mo pagtitibayin ang pagpili sa inyo ng Diyos. Diba? You will be more diligent. Mas magiging masipag ka. Hindi sila, pinili mo na ako ni Lord, kahit anong gawin ko ligtas pa rin ako. Hindi ganun po yun. Cannot be borrow one from two. Kahit naniwala ka na sa tinatawag na predestination at pinili ka ni Lord na ikaw maligtas. Ang sabi ng Bible, lahat na pinili ni Lord ay dapat ay mas lalo maging masipag, para ma-confirm ang kanyang pagkatawag, ang kanyang pagpili. Dahil sabi nito, kapag daw ginagawa mo ang mga bagay na to, hindi ka babaksak. So I mean to say, kana feeling mo na pinili ka ni Lord pero hindi ka naging masipag, hindi ka nag-practice ng mga dapat na qualities na ginagawa mo, babaksak ka pa rin. Hello? Diba? Kaya nga sa Bible, talagang merong threat si Lord sa pwede pa rin mabura ang yung pangalan sa Book of Life. Huwag mo sabihin na, nakasulat na pangalan ko sa Book of Life, ligtas na ako, kahit anong gawin ko, okay na ako. Hindi ganun yun. The more ka na dapat may confirm na ikaw ay nakasulat sa Book of Life na sa pagiging masipag, pagiging maayos, pagiging mabait, pagiging porsigido sa Panginoon at lahat ng talagang ligtas. Magsabi ng Amen. Wala yata Sister Gloria, no? Amen. So talagang kaya yung talaga alam niya na ligtas sila. Hindi to yung wala kang pangamban ako, baka hindi ako ligtas, hindi ganoon eh. Kapag alam mo ligtas ka, lalo ka magpapakasipag, lalo ka magpapakatotoo, lalo ka magpapakabait, di ba? Yun ang action ng mga mga alam niyang sila tinawag ni Lord at talagang niligtas ng Panginoon. Di ba? Kaya yun isa rin sa ibig sabihin ng work out your salvation with fear and trembling. Ligtas ka na, pero dapat patuloy mo pa rin ipakita. Talagang dapat patuloy mo pa rin i-practice, ingatan, para talagang alam mo na ikaw ay ligtas. Ibig sabihin na talagang makakaalam na ligtas na siya talagang to the very end. Yun talagang nagpatuloy. Hindi yung inisip niya na inassume lang. Don't be presumptuous. Sabi nga ng isang quotation assumption skills, di ba? Yung mga akala o misa abalin akala pa nga ay nakakamatay, di ba? Akala ko pagkain to wala laso na, di ba? Nakakamatay yung mga akala. So dapat talaga maging sigurado. And everyone say Amen, amen. Para pa natin si Lord. Pinili po ako ng Panginoon sa online upang marami ang makapagpala at makakilala sa kabutihan at katapatan, kadakilaan, pagmamahal ng Panginoon. Amen, di ba? So yung mga ganyang pagpili, talagang gagawin mo yan. You will practice that, di ba? Lahat ng calling ay pinapractice yan. Kaya kapag alam mo pinili ka maging pastor, lingkod ng Diyos, manggagawa, talaga makikita, di ba? Hindi mo lang i-assume na tinawag ka. Ipapakita mo talaga na ikaw ay talagang, sabi nga ng kanta, patunayan mo ngayon ika'y ligtas. Diba? Papatunayan natin. Hindi lang i-assume. Diba? Patunayan. Patunayan mo ika'y ligtas. Patunayan mo ika'y lingkod ng Diyos. Patunayan mo na ika'y talagang seryoso sa Panginoon. Amen. Praise God. Lahat ng seryoso, magsabi ng Amen. Yung panahon na hindi na talaga pwedeng patetics. Ito yung panahon na hindi na pwedeng paano nagbibiruan tayo. Diba? Seryoso talaga tayo. At yung babasahin nyo talaga ang the Bible is a serious book. Hindi pwedeng talagang patawa-tawa lang tayo. Hindi pwedeng parang baka sakali. Kailangan sigurado talaga na ikaw talagang sa Panginoon. Diba? Sabi nga, make sure na ikaw ay nakatayo, baka madulas ka. Make sure na ikaw ay talagang nasa Panginoon, baka mga mamaya na bukas pa kalawan, nakita ko namin na nagbabackslide na, kung anong ginagawa ng mundo, gagawin mo rin.
baka doon nga lang gusto nating i-promote sa mga tao na kapag tinawag ka ni Lord ay talagang ipakita mo, diba? Ipakita sa mundo. Amen, praise the Lord. So ipakita natin sa buong mundo na tayo anak ng Diyos, at lahat ng anak ng Diyos magsabi ng amen. Amen and amen. Woo! Thank you, Lord. Grabe, na-inspire na naman ako. Mark 1:15. Ito yung repentant life. And saying this, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Yan, talagang alam mo kung alam mo na darating si Lord, ang dapat daw ginagawa natin ay patuloy tayong magsisi, patuloy tayong bumalik sa lugar na ating pagkatawag sa atin ng Diyos, at paniwala sa mabuting balita o sa gospel. At lahat ng naniwala sa gospel magsabi na amen. Amen and amen. Praise God. Acts 2:38. Peter said to them, repent and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Yan, praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wala. Yan. Remain faithful and repentant. Yan sa Mr. Nel Santos. Amen. Praise the Lord. Yan. So repent and it shall be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Yan. So si Peter, nung nangaral siya, talagang ang panawagan talaga magsisi. Diba kasi nga ang problema sa panahon ngayon hanggang gusto na marinig nila God loves you. Mahal tayo ng Diyos no matter what. Totoo yun. Pero ang mensahe sa atin ng Diyos, kung talagang gusto mo tanggapin ang pagmamahal ng Diyos, lalapit ka sa Kanya sa pagsisisi. Diba? Kaya nga ito yung sinabi ko kahapon paano kaya yung mga tao na yung mga kasalanan nila lifestyle, di ba? O ito na yung kalagayan nila. Paano mo sabing ikaw yung nagsisi kung di ka nagbago ng buhay? Kung di ka alis sa sitwasyon na kinalalagyan mo. Ang totoong nagsisisi ay talagang umaalis doon sa lugar na kanyang kinakasadlakan ng kasalanan. At talagang doon siya papatawarin ng Diyos. Amen. So make sure na talagang tayo ay talagang nakalaya na sa kasalanan o sa gawa ng kaaway. Because doon lang natin mararanasan ang kabutihan ng Diyos. Kaya isang warning. If you do not watch, I will come like a thief. Sabi ng Bible. Grabe, no? Kapag daw hindi tayo nag-repent o naging faithful, darating daw si Lord na para magnanakaw. Magugulat na lang tayo. Kaya ayaw natin na magulat tayo, di ba? Na, ay, nandiyan na pala si Lord. So, isang warning sa atin na si Lord darating talaga like a thief in the night. At dapat natin talagang ito ay wag pa sibalian na, oy, naku, hindi naman darating si Lord. Kaya talagang na talagang hindi tayo yung mapapalikwak ang buhay, kundi talaga handang-handa. Amen. Na talagang purpose natin ihanda ang bawat isa. By these messages, ma-inspire tayo magpatuloy sa Panginoon. And everyone say
Amen and amen. So ngayon tayo mananalangin. Ang talagang patuloy na paghanda sa ating buhay, na talagang lalapit tayo sa Panginoon na talagang with assurance and with the conviction na gusto natin talagang tayo ay maging faithful at magkaroon ng repentant life. Even right now, we can do that in the name of Jesus. Amen. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa patuloy mong pagsama sa amin. And I do pray, Lord, ang bawat sa tunay na patuloy na may handa ang kanyang buhay, ang kanyang sarili at sa pagdating mo, Panginoon. Patawarin mo kami sa anumang pagkukulang, Lord, na maaaring natili kami. Lord, I may be able to deal with all those sins that needs to be corrected for your glory, O God. Lord, alam po namin hindi ganun kadali, pero by your grace, sa sakdulong biyaya mo, Lord, magagawa namin ito. Kaya patuloy mo kaming samahan, linisin, patawarin, ayusin ang buhay so that we can follow you and really be part of your kingdom, O God. So patuloy mo pong pagpalaan din ang mga ginamit mo sa aming buhay, Lord, na talagang nagsasalta kung kami ay tunay na ihanda. Yan, yung mga messages na aming naririnig, yung patuloy mong pag-empower sa amin, even ang evergising na ginagawa namin ngayon. At yan, dalangin nga rin po namin, Panginoon, ang mga may dalang lalo na mag-celebrate, ang mga may birthday, Lord, ang mga may anniversary, at lahat mo ng may dahilan para magpasalamat sa iyo, Lord. I pray, Lord, na talagang bawat sa ay tunay na matagpuan na kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa bawat sa na nakapakinig. Salamat po sa mga may birthday at mga anniversary. Salamat po sa mga patuloy na nagtiwala sa kaya mong gawin sa buhay ng bawat sa lalo sa yung mga lingkod, O God. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy po namin ibibigay sa iyo ang kapunan at kaluwalhatian at lahat ng mga lingkod ng Diyos na handa at patuloy na nagpapabago sa Panginoon, magsabi ng malakas na Amen! 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 Praise God! Woo! Ayan, natapos na naman natin gawain. So mamaya po, I invite you mamaya sa online Bible study ng 700 Club na kung saan lang yung lingkod ay talaga nag-volunteer to really be a part of those people who will reach out to, that needs the Lord. Ayan, so sama po tayo mamaya. Ayan, so tomorrow po, babalik tayo 7 a.m. Dito pa rin po sa Every Gising is a Blessing. So make the right choice today. By the grace of God, see you tomorrow. O papain muna, maghihilamos, umaliligo na ba? God bless. Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Magbibihis na ba? O mamaya na? Mamamalengke na? Ano kaya ang pwedeng ulam? Mamamasahe o maglalakad na lang? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa araw-araw makakasama ko. Di man masabi
ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Because every day is Tuesday.